Amen. Good morning po sa bawat isa. Binabati ko po kayo ng isang magandang umaga sa lahat po ng mga kapatiran po natin, sa lahat po ng mga nakikinig ng live stream po na ito. Ibinabati ko po kayo ng isang magandang umaga. At dinadalain ko po na ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. Salamat po sa Panginoon dahil dito po natin makikita na ang katapatan po ng Diyos ay laging nandyan para sa atin. Amen. Sige po, sa umaga pong ito ay inaanyahan kong lahat na tayo po ay pumikit, tayo po ay yumuko, tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito ay nagpapasalamat po kami sa inyong katapatan sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, dahil nakikita po namin maging sa panahon pong ito na hindi niyo po kami, O Diyos, iniiwan, hindi niyo po kami pinababayaan, O Panginoon, sa bawat araw ng aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa pag-iingat. Salamat, Panginoon, sa pagpo-provide, Panginoon, ng aming mga pangangailangan. Salamat, Panginoon. And Lord, sa oras pong ito ay dinadalangin po namin na linisin niyo ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Kayo ang patuloy na kumilos. Patuloy niyo pong balutan ng bawat isa ng inyong banal na dugo. Lord, let your blood cleanse us, O God, in Jesus' name. At sa oras pong ito, ay patuloy niyo po na i-touch ang bawat isa, ang lahat po ng nakikinig, Panginoon, ng inyong salita. Salamat, Panginoon. Ito rin namin sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. So, good morning po sa bawat isa. Ngayon po ay ang pag-uusapan po natin ay pinamagatan nating Welcome Him in Your House. Makikita po natin na sa ngayon po ay halos dahil po nagkaroon ng ECQ, halos lahat po ay nasa kanilang mga tahanan at nagpapasalamat po tayo ngayon dahil yung iba po ay modified ECQ na at yung iba naman po ay nasa GCQ na at nagpapasalamat po tayo. At ngayon po ay pag-usapan po natin na pinamagatan nating Welcome Him in Your House, na kailangan po sa ating buhay ay, ang tanong po ay, ang Diyos po ba ay welcome sa ating mga tahanan? Ang ating po bang Panginoong Hesus ay welcome sa kanya-kanya po nating mga bahay? At dinadalangin ko na sa oras pong ito ay ito po yung gawin nating panalangin, na i-welcome po natin ang ating Panginoon sa ating kanya-kanya pong mga tahanan. At naniniwala po ako na kaya pong kumilos ng ating Diyos maging sa kanya-kanya po nating mga tahanan, na hindi lang po kumikilos ang Diyos kapag meron pong crusade, hindi lang po kumikilos ang Diyos sa simbahan, kundi kumikilos din po ang Panginoon. At makikita po natin dito sa pag-usapan po natin sa Book of Acts, yung pagkilos ng ating Diyos sa kanya-kanya po nating, sa kanila pong mga tahanan. Sa Acts chapter 2 verse 1 to 4, makibukas po tayo. Acts chapter 2 verse 1 to 4. Sabi po rito, pagdating ng araw ng pista na tinatawag na Pentecostes, nagtipon ang lahat ng mananampalataya sa isang bahay. Makita po natin dito, sila ay nagtitipon sa isang bahay. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong na mula sa langit na katulad ng malakas na hangin. At puro ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay na kanilang pinagtitipunan. Pagkatapos, may nakita silang mga ningas ng apoy na parang mga dila na kumalat at dumapo sa bawat isa sa kanila. Napuspos silang lahat ng banal na espiritu at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang banal na espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang makapagsalita ng ganon. Ito po yung time na umakyat na po sa langit ang ating Panginoong Hesus, at ito po yung ang bili niya sa kanyang mga alagad na wag silang aalis na hangga't hindi pa sila nababautismuhan sa Santong Espiritu, ng banal na Espiritu. At kung titingnan po natin dito, yung po mga disciples, yung mga apostles po ay nagtipon sa isang bahay. At makikita po natin dito that the Holy Spirit was poured out in a home. The Holy Spirit was poured out in a house, in the upper room. Amen.
At ito ay hindi nangyari sa temple, hindi po ito nangyari sa synagogue, hindi po ito nangyari sa church, kundi ito po ay nangyari sa isang bahay. Amen. The outpouring of the Holy Spirit was held. Ito po ay nangyari sa isang tahanan. Amen. So dito po natin makikita na kaya pong kumilos ng ating Panginoon sa isang tahanan. Kaya niyo pong padaluin ang Santong Espiritu sa isang tahanan. Ang kailangan lang po nating gawin ay we need to welcome Him in our house. Makita sa Acts chapter 9 verse 10 to 11, ito po yung pagtawag kay Paul. Amen. Sabi po rito sa Acts chapter 9 verse 10 to 11, sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. Ananias, ano po yun Panginoon? Tugon niya. Inutusan siya ng Panginoon, pumunta ka sa kalyeng tinatawag na Tuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Siya'y nananalangin ngayon. Ito po yung kwento po ng pagkatawag kay Pablo. Amen. Dahil si Pablo po na naging Paul ay siya po yung nagsulat ng almost one half of the New Testament. Siya po ay dating persecutor pero po ay siya ay kinatagpo ng ating Panginoon, at nung pong kinatagpo siya ng Panginoon dahil siya ay persecutor, ay dahil sa ilaw ay siya po ay nabulag. Nabulag po si Pablo ng 3 araw, at ito nga po yung sa kanina na pinapunta ng Diyos si Ananias para po ipanalangin si Pablo. Amen. So, sabi po sa Acts chapter 9 verse 17, pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Sabi niya, kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Amen. So makikita po natin dito na yung miracle ay nangyari sa isang bahay. Amen. So si Pablo po ay pinanalangin ni Ananias, siya po ay gumaling, siya po ay muling nakakita, si Pablo po ay napuspos ng Santong Espiritu. Amen, sa isang tahanan. So siya po ay pinili ng Diyos para ipahayag ang mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Amen. So yung pong pagkilos dito ay nangyari po sa isang tahanan. At sa bawat isa, naniniwala po ako na God can heal you in your home. Kaya kang pagalingin ng Diyos sa iyong tahanan. Kaya po tayong puspusin ng ating Panginoon sa ating mga tahanan. Kaya po tayong baguhin ng ating Diyos sa kanya-kanya po nating mga bahay. Amen. Kaya po ang kailangan po natin ay i-welcome po natin ang ating Diyos sa ating mga tahanan. Ito pong kwento na po ito sa susunod, Acts chapter 12. Amen. So, sa Acts chapter 12, ito po yung kwento na si Peter po ay nakulong. Amen. So, ito po yung time na there is great persecution. So, pinapatay po nila si James. Amen. So, yung pong emperor ay pinapatay po si James. Isa po sa mga 12 disciples, isa po sa mga 12 apostles, isa sa mga pioneer, isa po sa malapit sa ating Panginoong Hesus. Ito po, di ba, si Peter, si James, and si John. So si James po ay napatay. Po si Peter siya po ay nakulong, at yung pong mga kapatid po siya po ay pinapanalangin. Amen. So si Peter po ay nakulong dahil sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At dahil po nananalangin po yung mga kapatid sa isang tahanan, nagpadala po ang Diyos ng anghel para po iligtas si Peter. At dahil mayroong nananalangin po sa Diyos sa isang tahanan. Amen. So kumilos po ang Diyos sa buhay po ni Peter. Siya po ay nakalaya. Nagpadala po ang anghel para po siya ay palayain dun po sa bilangguan. Sabi po sa Acts chapter 12 verse 11 to 12, noon natauhan si Pedro kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat. Isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako
sa kamay ni Herodes at sa ibig ng mga Hudyo na mangyari sa akin. Na mapag-isip-isip na ito, nagpunta siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na tinatawag ding Marcos. Maraming nagkakatipon doon at nananalangin. So makikita po natin na yung pong mga kapatid sa pananampalataya, yung pong mga disciples that time, sila po ay nananalangin sa isang tahanan. Ang panalangin po ay hindi lang po dapat sa church, kundi ito po ay dapat ay sa atin din po mga bahay. Amen. Naniniwala po ako na meron pong nangyayari kapag tayo po ay nananalangin sa ating mga tahanan. Meron pong naliligtas kapag tayo po ay nananalangin sa ating mga tahanan. Meron pong bumabalik sa Panginoon kapag tayo ay nananalangin sa ating mga tahanan. Meron pong gumagaling kapag tayo po ay nananalangin sa ating mga tahanan. Kaya ang kailangan po natin ay i-welcome po natin ang ating Diyos sa kanya-kanya po nating mga tahanan. Amen. Pwede po ba nating palakpakan ng Diyos sa umaga pong ito? Hallelujah. Hallelujah. Makibukas po tayo sa Acts chapter 16 verse 30 to 31. Ito po yung kwento nila Paul and Silas. Nung sila po ay nasa bilangguan, amen. So sila po ay pinakulong at habang sila po ay nandun sa kulungan, sila po ay umaawit sa ating Panginoon, sila po ay nananalangin at habang sila po ay nananalangin, habang sila po ay umaawit sa ating Diyos, ay biglang lumindol at yung pong rehas, yung pong pintuan ay biglang nabuksan, yung pong pintuan ng bilangguan ay nabuksan, lahat po yun ay nabuksan at yung pong kanilang mga tanikala ay biglang nawala. Bigla itong yung pong tanikala ay nawala yung sa kanila. Amen. At makikita po natin dito na yung kapangyarihan ng Diyos ay kumilos sa kanila. At nung nakita po nung nagbabantay na lahat po ng pintuan ay open, lahat po ay bukas, siya po ay nagtangkang magpakamatay. At nung ito po ay nakita nila ni Pablo, amen, na sinabi nila, huwag kang magpakamatay dahil nandito pa kami. At yung pong tao na yun ay nagpunta kila Pablo at ito po yung kanyang sinabi. Sa verse 30, sila ay inilabas niya at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." Ikaw at ang iyong sambahayan. Makikita po natin dito na kumilos ang Panginoon, nagkaroon po ng kaligtasan ito pong lalaki na ito. At sabi po sa Acts chapter 16 verse 32 to 34, ito po yung kanyang buong pamilya ay nagkaroon ng kaligtasan. Sabi po rito, at ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa kaniya at sa lahat ng nasa kaniyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya ay nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila ay sinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Masayang masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y nakakilala sa Diyos. Amen. So yung pong bantay at ang kanyang buong sambahayan, sila pong lahat ay nagkaroon ng kaligtasan. Binuksan po nung lalaki yung kanyang tahanan at yung pong kanyang buong sambahayan ay nagkaroon ng kaligtasan. Sila po ay tumanggap sa ating Diyos na buhay. Amen. And the Holy Spirit can fall into your house. Ang ating pong Panginoon ay kaya pong kumilos sa ating mga bahay. He can fill your home. He can heal your body. He can give you strength if you are weary. He can give you hope. He can give you life if He is welcome in your house. Kaya pong kumilos ng ating Panginoon. Amen. At naniniwala po ako na kapag bukas po yung ating mga tahanan, tayo po at yung ating buong sambahayan ay magkakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Pwede po nating palakpakan ng Diyos sa umaga pong ito. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga po sa
sa oras pong ito ay dinadalangin natin na sa bawat isa na ito po yung time para i-share po natin ang ating Panginoong Hesus sa ating mga tahanan. Start talking with Jesus. Start reading the scriptures. Tayo po ay magbasa ng salita ng Panginoon. Kapag po Sunday ay isama po natin yung buong family natin. Tayo po ay manood ng online worship service. Tayo po ay ayain po natin sila na sama-sama na sumamba sa ating Panginoon. Amen. Dapat po ay bukas po yung ating mga tahanan sa salita ng Diyos. Amen. At dapat po ay ito yung ating gagawin, na ito po yung ating sasabihin sa ating sarili na, Panginoon, bukas po yung aking tahanan sa iyo. Lord, pasasalamatan kita sa bahay ko. Pasasalamatan kita sa aking tahanan. Lord, dadakilain kita, sasambahin kita, Panginoon, sa aking tahanan. Sasambahin po namin kayo. Kami po, Panginoon, na buong pamilya. Kayo po ay naming sasambahin. Amen. Amen. Dapat po yun po yung ating desire, na sambahin po natin ang ating Diyos sa kanya-kanya po nating mga tahanan. Let's welcome Him in our own houses. Let's welcome Him in our homes. Amen. So ngayon sa oras pong ito ay dinadalangin ko na ang bawat isa, inaanyayan ko po ang lahat na tayo ay pumikit. Tayo po ay manalangin. Magkaroon po tayo ng personal na panalangin sa ating Diyos sa umagang pong ito. And gawin po natin itong panalangin. Sabihin po natin sa Panginoon, Lord, I want that my whole family to be saved. Lord, gusto ko, Panginoon, na magkaroon ng kaligtasan ang buo kong pamilya. Panginoon, pumasok ka, O Diyos, sa aming tahanan. Panginoon, maghahari ka, Panginoon, sa aming tahanan. Lord, bring life, bring hope, bring peace, bring salvation, bring peace in my house, Lord. Lord, you are welcome in my house. Lord, you are welcome in our house. Nawa po ay ito ay maging panalangin po natin. Amen. I-welcome po natin ang ating Panginoon sa ating po mga puso, sa ating mga tahanan sa oras pong ito. Hallelujah. At kung sa oras pong ito ay hindi mo pa nakikilala ang Panginoon, wala ka pang pagkakakilala sa ating Panginoong Hesus, ito po yung time para i-welcome mo siya sa iyong puso, sa iyong buhay. Tanggapin siya bilang Panginoon upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. At kung tayo po ay nalayo, ito po yung time para tayo ay manumbalik sa ating Panginoon sa oras pong ito. Hallelujah. At kung ikaw po ay wala pang pagkakakilala sa ating Panginoon, ay ito po ay yung pinalangin. Ililid kita para manalangin sa ating Diyos. Sige po, ito po ay yung banggitin at ito po ay ariin mo na ito ay sinasabi mo sa ating Diyos sa oras pong ito. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, sa oras pong ito, binubuksan ko ang aking puso sa iyo. Humihingi po ako ng tawad sa aking mga nagawang kasalanan. Patawarin niyo nga po ako, Panginoon. At sa oras pong ito, ay tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat niyo nga po, Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat, O Diyos, sa kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po yung mananalangin. Lord, sa oras pong ito, ay binubuksan po namin ang aming mga tahanan, Panginoon, sa oras pong ito. Lord, you are welcome in our homes. Lord, you are welcome in our house, O Diyos. Lord, bring peace in our homes. Lord, bring life. Bring healing in the name of Jesus. Binubuksan po namin, Panginoon, ang aming mga tahanan sa inyo. Maghari ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Maghari ka, Panginoon, sa aming mga pamilya sa oras pong ito. At dinadalain ko po, O Diyos, na patuloy niyo pong i-touch ang bawat isa. Patuloy niyo pong katagpuin ang bawat isa. Lord, let your power move into our homes. Lord, pour out your spirit upon your people, Lord God, sa bawat nakikinig po, Panginoon, ng inyong salita. Pour out your spirit upon them, O God, right now in Jesus' name. Touch them, O God. Heal them, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat po, O Diyos.
Salamat, Panginoon. And Lord, sa oras pong ito, ay manahan ka sa aming mga puso, sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya. Lord, let your light shine upon us, O God. At sa oras pong ito, ay sa inyo po namin binibigay ang pinakamatas na papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. At ang lahat po na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin ng Diyos sa umaga pong ito. Hallelujah. Praise